is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 17. And today is the last day of February 28, 2025. Wow, March na and it's a Friday night. Ang bilis ng takbo ng panahon, parang kailan lang tayo, parang kailan lang sumilip si Jose Marichan. Opo. Ngayon ay nasa Marso na tayo agad. Nagre-ready pa ulit siya, Tata parang gano'n. Kinabahan ako, Tata Bert, sinong Jose yung Jose Marichan, Jose Joe Marichan. Marie. Yes. Oo nga po, napakabilis. Pero parang mga nakaraang taon, no, matagal-tagal. Ngayon, napakabilis. Good evening po sa inyo lahat. Good evening, Tata Bert. Good evening nga pala, Anje. And Yes. good evening po sa inyo. Good evening po sa inyo. Happy Friday. Happy Friday. Nalalapit na rin pala yung Ash Wednesday. Oo, nga, Tata Bert. No? Bilis naman. Kailan ba yan? Yung Ash Wednesday na anong araw mapatak yan? Check ko, Tata Bert, kasi Oo, parang di no? ko rin, Di kasi matanda every year na, no? baka iba yung araw eh. Oo. No? Siguro baka Wednesday, Tata Bert, papatak. Siguro nga. Nag-usap yun. Hindi, joke lang po kami. Opo, baka magtaka rin po. Isip din sila, Tata Bert. Anyway, no, hindi natin na hopefully no makarating si Senyor, pero in the event na wala si Senyor, tuloy pa rin po yung ating observance at celebration ng Ash Wednesday na iyan. Yeah. Maglalagay rin po tayo ng Ash sa mga noong willing magpalagay po niya. Kahit na hindi na po kayo pumunta ng simbahan, dito po sa center pwede natin gawin po yan. Yes, pwede po. Ayan, Tata Bert. Ayan po. So, pag Ash Wednesday, malapit na rin Holy Week. Oo nga. Malaman na rin, no? More than 40 days. Yan. Kumbaga sa ano, yan ang unang araw ng Lent. Ng Lent. Oo. Yan ang unang araw ng Lent. Ayan. Okay. So, abang-abang. Ayan, Tata Bert, may Feb 29 ba bukas? Parang hindi nila itutuloy eh. Bakit daw, Tata Hindi Bert? raw itutuloy dahil sabi nila parang, I don't know kung ano yung problema na yan. Bakit hindi nila itutuloy February 29? Baka may technical difficulty. Siguro. Yan malamang. Kulit ah. Ang kulit pa namin ni Tata Bert ngayong Friday. Parang usapang inuman lang. Kilala ba yung listeners natin? Ayan. Yung viewers natin? Dalawa pa lang, Tata Uy, Bert. kita ba? 2,000. Ayan. Tita Helen and of course, Hi, Helen. other than Miss Linda. Mm. Oh man, Ayan. Good evening. Tata Bert, Uy. kamusta po ang inyong Manawag pilgrimage? Ay, ang ganda. Ang ganda. Masaya yung biyahe, no? Papunta at pabalik. At ika nga makikita mo yung sa mukha ng mga nag-join sa pilgrimage na yun. Yung ika nga nasayahan sila sa biyahe na yun. Especially may 3 tao doon na tuwan-tuwa. 3 tao na first time nilang nakatungtong sa Manawag. Yes. Parang may first timer. At kagandahan, may nag-sponsor po dyan. Wow. Thank you po. At, God bless you. yung nag-sponsor na ito, mas gusto niyang maging anonymous at hindi hahayag yung kanyang pangalan. Ay, Ay, sige kita po. mo naman kabutihan ng tao. Ano po? Grabe. Patuloy ang blessings at ako ang mga tumutulong. Sigurado yan, this man, no? Kumbaga sa, mas gusto lang niyang makatulong. Hindi yung ihahayag yung kanyang pangalan. God And I bless salute you. Yes. God bless you po kung sino man po kayo. Yan. Konti na lang gumagawa yung Tata Bert. Pero dahil sa ginawa mo, sana dumami at ma-inspire pa po yung iba. Ayan. Ang isang magandang epekto, biro mo, ngayon pa lang sabi ni Ma'am Linda, ika nga, halos mapuno na naman daw yung para sa susunod na trip. So para doon sa mga gustong sumama, magsabi na kagad kayo kay Ma'am Linda. Ayan. Bakit? Yung L3 daw pala halos puno na. So sa van pwede pa. Isa po. Thank you Lord at kapatid. Very in demand pa rin. Kasi, kumbaga yan na yung parang main simba natin every month. Ayan, correct po. Ayan. Sige po, Tata Bert, baka meron ka pong mga balita na so far, mukhang may magandang balita regarding sa gasoline and diesel. Merong big time rollback na hinihintay ata next week. Okay. At sa kerosene, malaki din, mahigit 1 peso ata sa kerosene. At dito sa big time rollback sa
gasoline and diesel, hopefully naman umabot ng 1 peso man lang umigit, no? Para matuwa naman ang mga tao. Yes, para ramdam po. Oo. May isa nga lang, kung magkakaroon ng rollback ang gasoline, tsaka yung diesel na yan, and kerosene, ang problema magtataas naman ang toll. Ayun. Yun. NLEX. From Bonifacio to Marilao, Bulacan ata, something like 5 pesos or whatever ang madadagdag. From 5 pesos to 15 pesos, something like that, no? Yun ang Bakit kayo magtataas yung toll? Dadami po ba yung kali? Bakit po kaya? Pero siguro maintenance, yan ang karamihang sinasabi nila, or mayroong ibang project na dito binabawi. Malamang po, no? Tatapos. Ayun, good po. So, sa mga isang bar na lang po yung sasakyan, antayin niyo po mag-martes. Inantay talaga. Mamaya mamatayan kayo ng engine. Pero good news pa rin po. At Good least. news. Yeah, sige po. Ano pa bang yung PDIC insurance ng mga bank deposits, no? Ang dapat na kasi ang ibabalik dahil ng insurance nga sa mga deposito, no? Dati 500,000. Okay. Ngayon dinoble na nila yan, 1 million. And it will start on March 12. Oh, okay. Medyo tumaas na. Opo. Sorry po, Tata Bert, dahil mahina po ako sa mga ganyang insurance. Ano pong mangyayari kapag naging 1 million po? Kung ang deposito mo ay 2 million, Okay. hanggang 1 million ka lang. Oh, okay. Yun lang parang nilimitahan pinakasiling nila. ng every account. Okay. Kung dalawa account mo, tiga 1.5 million, 1 million pa rin yung dalawang, yung tig-isa ng account na yan. Per account yan. Per account. So, parang for security reasons. Yun. Okay. Pero hindi ibig sabihin na kung 1 million ang insurance na ano, kung 500 ang deposit mo, huwag kang masa na bibigyan ka ng 1 million. Hindi po ganun. 500 pa rin. Kailangan bumalik siya. Okay. Okay po. Ayan. Sige po, Tata Bert. Well, sa Diyos, makikita mo naman yung nangyari sa mga Russian scuba diver. Oo nga, Tata Bert. 2 ang namatay. Wow. Yung isa sa lunod at yung isa naman nadali ng pating. Biro mo yun. Kaya ngayon siguro magbababa sila ng order na wag muna payagan na pumunta sa lugar na yun. Opo. Dahil ngayong current mabilis malakas ang current at talagang shark infested yung lugar. Nako, so parang dapat nag-double survey po sila ng area, no? Another sad news, yung tulay na sa Kabagan, sa Isabela po yan, no? Yung Kabagan taga dyan si Wilfred. Taga dyan yan siya. Yung mahabang tulay doon may portion na nag-collapse. Dahil ang dumaan ay isang mahabang truck na may dalang mabigat na gravel, I think, or tapos may dalawang sasakyan pa, SUV na dumaan at isang tricycle ata bumagsak dahil sa weight ng na yun. Pero sa tingin ko parang mababaw na katwiran yun Gagawa ka ng tulay dahil sa isang truck na ganyan. Sabi nila overweight daw ng truck. Parang hindi daw naniniwala sa ganun There is something wrong doon sa pagkakatayo ng bridge na yun Totoo yung Tata Bert. Kasi kung overweight, parang dapat matanggal na po. Alam naman nila Siyempre, ano na lang yung Tata Bert, panakit. Yung mga, may katwiran lang. Opo. Pero ang kung magkakaroon ng investigasyon yan, medyo makikita that there is something wrong sa paggawa ng bridge na yun. Correct. Ang ganda pa naman ng bridge, tapos gano'n. Ang kalidad ng bridge, hindi bibiliban Pag nakikita ng ibang bansa niyan, bakit kukunin na constructor yung na nagtayo ng building na yan? Bakit sa gano'n? Klase ng gawa. Yan. We need to invest sa maraming bagay, no? Research, lahat kasi doon magsisimula infrastructure. Dami-dami po Yes. Din pala, dami palang pwedeng projects na gawin. So, baka naman po,
Huwag po puro yung road na maayos na, sisirain ulit. Ay, hindi natin malaman talaga yung mga gumagawa ng ating mga kalye, ng ating mga, sus, ang tawag ko dyan lemon. Bakit Tata Bert lemon? Mahina kalidad Sa totoo lang, kung titignan mo yung mga kalye, wala, pag sinementohan nila, walang bakal. Oo nga po. Noong mga naunang mga panahon, may bakal ho yan. At hindi basta-basta nilagyan ng bakal, masinsin na pagkakalagyan ng bakal. Kaya matibay. Ngayon, walang bakal ata. Parang ang strange lang, Tata Bert. Kung effective dati, ba't di nila tinutuloy? Kaya Yun yung nakakalungkot. Pag alam niyo effective, gayahin nyo, ituloy nyo po. Ay, wala ko Kung saan sila kikita, yun ang unang ano niyan. Yun pala, non-effective sa kitaan. Ay, naku po. That's why, on May 12, ako, parang every, na lang natin ito, Tata Bert, pinapaalala, pero syempre sa atin, don't lose hope pa rin, habang may buhay, may pag-asa. So, sana naman itong year na ito, itong coming election. Yan, sana naman ang pipiliin. Alam mo ba, pag nakikita ko, sa totoo lang pag nakikita ko yung line-up ng mga kandidato for senador, parang ayoko nang tignan. Correct, Tata Bert. My God, ako bakit nagiging ganito ang Senado? So, hindi naman natin minamata, no? Pero ika nga, yung kalidad ng kandidato kumpara sa mga naging kalidad, mga naging senador ng mga previous years, ibang-iba ang layo ng diferensya. Yes, Tata Bert. And I think yung mga kaedad ko dyan, mga kaano niyan will agree sa akin. Tata Bert. Tsaka, para may karapatan naman tayo, Tata Bert, mapuna. Kasi alam naman natin na meron silang history, alam natin yung mga nagawa nila na hindi. Diba? Yung mga pinaplano nila dati, yung mga pangako. So, bilang voter, at bilang mamayan, at bilang nagbabayad ng tax, remember po, may karapatan tayo na mag-observe at magbigay ng feedback. Kasi, wala po kung ang hindi ko lang malaman talaga, iba naman ang linya nila, then suddenly, magiging linya nila magsaserve sa gobyerno by being a candidate. Oo nga, Tata Bert. Iba ang linya nila, iba ang line of work nila. Opo. Doon sa eksperto, sana doon na lang. Yes, agree, Tata Bert. Tsaka sana na alam nyo, pati mga voters, ano ba yung ginagawa ng isang senador, mayor, di ba? Dapat nakikita rin ng mga voters yan talaga. Dapat. Ang problema parang wala rin Yun nga po Minsan naisip ko, Tata Bert, aminin ko, may pol sci po ako no high school, pero dinidiscuss lang yung branches of government, yung history, pero alam mo po yung kulang na-educate. Then sabi mong private school yung Tata Bert, kung ano yung trabaho ng isang official, kasi hindi po yung dinidiscuss Kailangan, for me yun lang ko, kasi yung mga, kahit high school, sabihin nyo, magiging voters po sila. By the time mag first year college sila, yun yung unang taon nila na boboto. So sana, high school, parang ini-invest nila yung mga ganyang importanteng bagay. Kasi by the time na boboto sila, hindi rin sila ganun ka-knowledgeable unless sa sobrang nag-research po yung bata, diba? So, during my time, yung mga ganyan kasama sa subject na social studies noon. Tapos, ngayon parang wala na inalis na nila. Yung yung tungkol sa bagay na yan. Ay, ako po. Daming binabago po na. Ayun. Okay po. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Hello! Ay, Tita Helen. Panabati na pala kanya. Mamita, good evening. Hi, Mamita. Kuya Joseph. Uy, Joseph. Yan. Miss Maria Corazon Dalida. Ayan. Kurara, Kuya Ryan. Hi, Ryan. Isa sa mga healers natin. And Lolo Arthur Capiroy, kamusta po kayo? Ayan pa. Parang busy kayo ngayong weekend. Nako. Marami sigurong pauwi pa lang dahil malamang traffic po at swell today ninyo. Yan sila Arthur Capiroy. Yan ang Mr. ni Judy. Kalilipat lang nila sa Cavite. Sa Cavite. Cavite po. Kalilipat lang nila. Okay. Congrats po. Bagong lipat kayo, Lolo Arthur. Ayan. Hello po, Miss Rita Palak. Ayan. Hi, Rich. Yes. May nabasa lang akong good news po dito, Tata Bert. Diba si sige po, si Heidelin Diaz po, diba siya yung ating weightlifter na nag-gold medal sa Olympics. Yung weightlifting, isasali na po nila sa palarong pambansa.
So, nakakatuwa. Bakit hindi ba kasali? Parang hindi, Tata Bert. More baka nakakategorize po siya sa Olympics. Pero, pero sana po. Supposedly, yan ang training ground. Isa sa training ground ng ating mga athletes Yung palarong pambansa. Oo nga. Parang hindi kasi siya masyadong kasi usually, Tata Bert, to be honest, mga nagtitrain, mga foreigner din So, kumbaga, napondohan na. Pero at least, nagsastart na pong mapondohan. So, very good po yan. Good news. Sana lahat ng sports na may makita kay abilidad ng Pinoy magawan ko ng paraan. Ayan po. Okay. Yun lang naman ang Ayan, wala na po masyadong Tata Bert. Good news. Ayan. Ayun lang po. Ano ba ang tatalakayan natin sa kanila ngayon, Yung Proverbs, Bible pa rin po tayo, Tata Bert. So, sa mga bagong dating lang po or hindi po nakanood mga nakaraan na sa Kawikaan na po kami Proverbs, ito po yung karunungan ni Haring Solomon na sinishare niya dun sa lahat ng makahalubilo niya, bata, matanda. So, kumbaga, ito po yung kahit summary po, maganda po pakinggan kasi very, very specific. Pero sa sobrang specific niya, maiintindihan mo kasi sobrang simple po siyang no? Actually, marami ang gumagamit yung kinukote yung mga verses na iyan, no? Si Solomon kasi, ang kagandahan kasi kay Haring Solomon noon, mas pinili niya. Pinapili siya noon ng God Ano ang pipiliin niya? Yung wisdom or yung napakalaking kayamanan. Ang pinili po niya yung wisdom. At yung wisdom niya na yan ang sinishare po niya sa atin ngayon. Minsan gumagamit siya ng mga metaphor or allegory or something na pero still, yun ang nagpaganda lalo sa mga sinishare niyang wisdom sa atin. Napakaganda. Ayan. So, kahit minsan, very similar po every chapter. Parang sa amin po yung Tata Bert hindi. Kasi parang may nakukuha pa rin kami wisdom. Ayan po. Sige po. Umpisahan na ba natin, Tata Bert? Pwede na. Ay, so bali po yung pagbasa po namin dito per verse. Opo, kasi para i-explain po ng Tata Bert, minsan po may maidagdag po. Ayan po. Chapter 17 na po tayo mula sa libro ng mga Kawikaan or Proverbs. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Pwede masasabi natin ito sa buhay ng isang tao, no? Pag ang buhay ng isang tao ay may kapayapaan, tahimik siya, na namumuhay, okay yun Kaysa naman ikukumpara sa isang tao na ang buhay ay magulo, walang katahimikan. Ganun po yun. Tsaka pwede natin siya i-compare na sa mga, sabihin natin mga mayaman o hindi medyo may kaya. Yung mga medyo hindi may kaya, pag tinapay ng pagkain nila, masaya na sila doon, humble, simple. Pero masaya sila, dahil masaya sila, may kapayapaan, may peace sila doon. Kumbaga wala silang ibang iniisip na problema. Pero pag, syempre pag mayaman ka, at ang yaman mo galing sa hindi magandang paraan, magulo talagang handaan yun kasi marami mag-aaway dahil may greed. Yun, so po. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Ang tusong alipin dito, baka magtataka sila sa salitang tuso, no? Ang tuso rito, ibig sabihin ay isang wise o may utak na alipin. Kung isang wise o may utak ang isang alipin, matutuwa ang amo dyan. Ika nga sa sobrang tuwa ng amo dahil ika nga wise at matalino yung kanyang alipin. Dumarating doon sa punto na pati siya pamamanahan. Lalo na kung yung mga taga-pagmana nung nasabing tao, ika nga hindi niya nagugusto yung mga ginagawa. Binibigyan niya ng hati. Minsan nga talagang mas dinidisinherit yung talagang mga taga-pagmana at binibigay doon sa inaakala nung mayamang ito na mas nakakatulong sa kanya, sa kanyang kapwa. Maraming ganyan. Actually, may isang kilala ko na nangyari yan. No? Nag-work siya sa isang hospital. Yung isa sa mga ward niya, talagang ginagampanan naman niya ng maayos, ng maganda yung gawain. Noong binawian na ng buhay yung kanyang ward na ito, pinamanahan siya. Kita mo na, di ba? Isang caregiver siya, pero pinamanahan siya ng napakagandang halaga rin.
Grabe, Yan ang isang may isa-site natin halimbawa. Yes. And kung akala nila sa pelikula lang nila nakikita, pero totoo siya nangyari ito. Kasi minsan syempre yung mga lumaki na with the silver spoon, tama ba yung tama. Syempre, pag pinalaki na sila sa mayaman, well, yun na yung kaya nila, umaasa na lang sila sa magulang, pero itong mga naghihirap, nagsisipag, at mabuti pa ang puso, so papamananin ko talaga. Totoo yan. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak. Ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasa. Uy, gumamit ng apoy at ginto at pilak, dinadali, pinupuro o mas pinapanday ng umabot sa pinakamagandang kalagayan. Yung ginto at pilak, mas mahal pagka ganyan eh. Talagang umaabot sa ganyan. No? Parang ipinapares natin ito sa isang tao, no? Pag ang isang tao ika nga naging matalino, magiging maganda po ang magiging performance yan sa kanyang kapwa. Magiging maganda siya sa mata ni Yahweh. Si Yahweh, kahit na ano ang gawain mo, kitang-kita niya kung ano ang laman ng puso mo. Yes, totoo, Tata Bert. Tsaka dito, baka isipin niyo po na lahat dahil yung nakikita sa puso, paano yung mga action o gawain. Sa akin po, lahat kasi ng gagawin mo, ginagamit mo rin yung utak tsaka puso mo. So parang dun pa rin siya manggagaling. Kasi ang symbolism po ng puso dito is yung intention ng tao. Yun po. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama. At ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Yan, ang totoo. Yung taong masama, pag pinapayuhan niyan, siyempre payong masama. Gustong-gusto po niya yon. Gustong-gusto niya yon. At ganoon din po yung mga sinungaling, yung kung hindi nagsasabi ng totoo, gustong-gustong pakinggan din niya ng mga sinungaling. Ganon lang po yun eh. Like attracts like. Yes. Tama, Tata Bert. Birds of the same feather. Flock together. Yes. Have the same wings. Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. At ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Yun, ang lalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Actually, ito po ang isang napakagandang aral na ibinigay ng Diyos sa tao. Ni Kristo, lalo na si Kristo. Ang sabi niya, para mapatunayan mo ang pagmamahal mo sa Diyos, mahalin mo ang kanyang abang kapatid. Pinakaabang kapatid niya ang mahalin mo. At ika nga, doon mo mapapatunayan na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Pero pag hindi mo hinamak ang mahihirap, nilait mo pa, ay malaking kasalanan ang magagawa mo sa kanyang action mo na iyan. Nagagalak sa kapahamakan ng iba'y meron ding pananaw. Oo naman. Pag may isang tao na alam mo nang namumblema tapos tatawanan mo pa, nilalait pa, may problema ka talaga dyan sa bagay na yan. Tsaka parang mas mabigat, lalo na kung nagagalak ka, kunwari ka mag-anak mo o kaibigan mo, na dapat ikaw yung sumusuporta. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali. So, sino ba tayo para manghusga at pagtawanan yung taong napahamak? Diba? Yan. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Well, ganun talaga, no? Ang magulang at ang mga lolo, lola, ay tuwan-tuwa yan sa kanilang mga apo at sa kanilang mga anak, lalo na kung mabubuti ang mga ito. Matutuwa talaga ang mga magulang at ang mga lolo at lola. Yes. Ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Ang pinong pananalita ay di mahahanap. Oo. Dahil ang isang mangmang, ang alam niya ay yung mga salita na magaslaw, na masamang salita. Doon siya, kumbaga doon siya nagtatribe sa mga ganung bagay.
ang kasinungalingan sa taong marangal, kung ang isang tao ay marangal, hindi maniniwala yan sa mga kasinungalingan. Alam niya ang kasinungalingan at hindi siya papatol sa mga ganyan. Sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka. Kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Tama nga naman, no? Parang salamangka ang suhol eh. Biro mo mga bagay na may inilagay na policy. Pwede mabaluktot po yun sa pamamagitan ng suhol. Kaya talagang tama, isang salamangka ang suhol. Lahat makukuha mo kapag may suhol. Dahil marami talaga, lalo na sa panahon ngayon, nagpapasuhol. At hindi maganda yan sa mata ng Diyos. Saka kung akala nyo, sige ngayon nakikinabang kayo, masaya kayo, kumikita kayo, kung ano man, pero hindi nyo lang alam yung mga consequences. Yeah, may karma yan eh. Karma. Correct po. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Well, kung may mga kasama ka, no, nakagawa ng pagkakamali. Natural lang na makagawa ng pagkakamali ang isang tao dahil tao eh. At ika nga, yung samahan yung yan hindi masisira kung patatawarin mo yung pagkakamaling nagawa na iyon. Pero, kung ang gagawin mo ay sisiraan mo ang iyong kasamahan to the point na ika nga parang dinamdam niya ng gusto yung bagay na yon, magkakaroon ng lamat yung inyong samahan na posibleng mauwi sa hindi maganda. Okay. Tsaka kung minsan kahit kayo po, lagi niyong iisipin paano kung ikaw yung sinisiraan. Lagi mong ilalagay yung sarili mo sa lugar nila. Kasi kaya mong manira ng manira kasi hindi mo pa nararamdaman. Pero for sure, once maramdaman mo yan, ay nako, grabe po yung bigat. Ang matalino'y natututo sa isang salita. Ngunit ang mangmang ay hindi. Hampasin mang walang awa. Alam na ng matalino kasi na ang sa isang salita lang alam na niya kung ano ang gagawin niya. Alam na niya kasi kung ano ang tama doon sa isang salita lang. Kaya matututo na siya doon. Pero ang mangmang, ay nako, kahit na ilang salita yan, kahit na samahan mo pa ng palo, ng latigo or whatever, kung mangmang po yan, hindi kanya susundin sa salita mong iyon. Yan, sa mga matitigas po ang ulo. Matigas ang ulo. Tulad ko po dati. Learn the hard way. Ayan. Ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. Ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya isang sugong malupit. Paghihimagsik. Paghihiganti pa yun. Siguro, ang isang masama kasi, no, gusto niya yung naghihimagsik. Parang hindi ko parang hindi ganun ang ibig sabihin eh. Kaya ipadadala sa kanya isang sugong malupit. Mamaya, balikan na lang natin yan. Or pwedeng propeta yung sugot at hindi natin alam. Hindi eh. Ang nais ng masamay paghihimagsik. Para hindi ko makapa yung lalim ng ano. Sige po. Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak kaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Yan. Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak dahil alam mo na kaagad kung ano ang gagawin ng oso. Papatayan dahil inagawan mo siya ng anak. Yun lang ang gagawin. Unlike yung mangmang. Marami yan eh. Maraming gustong gawain niya na puro kasamaan at hindi mo malaman dyan kung ano yung gagawin niya sa iyo. Yun ang ano. Ang oso kasi isa na intention niyan eh, tungkol sa anak niya eh. Yun lang. Oo. Galing po na, tama po. Bigla ko naisip, so yung mga mangmang, matalino din sila, pero sa masamang paraan. So hindi pa rin matalino. Kung katotohanan po. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa,
ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Oh. Ginawaan mo na ng mabuti. Yan. Tapos, hindi pa rin maganda ang isinukli doon sa ginawa mo. Hindi po ayos yun. Pagka ganyan, ang talagang ika nga, hindi magiging maganda ang takbo ng iyong buhay. Siyempre, pag ginawa ka ng mabuti, dapat naman i-appreciate mo yun. Gantihan mo rin ang kabutihan. Mas maganda nga, gumanti ka rin ng kabutihan kahit sa ibang tao. Basta kabutihan ang gagawain mo. Tama. Magiging maayos ang lahat para sa iyo. Pagkaganyan. Tsaka hindi po naman kasi yung inuobliga ka na wala kang utang na loob. Hindi po yun eh. Yung natural na pagiging mabuting tao mo lang. Yun lang yung, kasi yun lang naman yung utusan. Mahalin natin isa't isa. From there, maging mabuti ka kahit kanino. Pero kung ginagawan ka ng mabuti, let's say, naalagaan ka, lahat, binabayaran niya, pero nilalagay mo, ang dating sa'yo ay masama pa rin siyang tao. Sa ngayon, yun nga po yung sinasabi, sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman yung consequences or yung karma. Pero pagdating ng araw, dun mo lang marirealize na hindi mo na mababalik kasi magsisisi ka, pero nasa huli po talaga ang pagsisisi. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Yes. Lalo na doon sa mag-asawa. Pag nagkaroon kayo ng konting tampuhan na mag-asawa, hanggat maaari, tapusin nyo na o i-resolve nyo yan bago kayo matulog. Para ikaw nga pagising nyo sa kinabukasan, nagkakaintindi na kayo, maayos na ang pagsasama ninyo. Hindi lang sa pag-aasawa yan, sa iba pa. Sa iba pang mga relasyon or whatever na hanggat maaari, solusyonan nyo na. Huwag nyong patagalin. Dahil pag pinatagal nyo yan, mauuwi sa gulo. Yun po yun. Tapusin po yung away ha, hindi po yung tao. Solusyonan ka agad yung away. Tata Bert, sorry, ano po yung dike? Dike. Yung halimbawang dam. Sa dike nila, pero malaki ang dam nga lang eh. Di ba pag may butas yan pag hindi inaano, palaki ng palaki yan. Hanggang sa time na mawasak na yung dam na yun. Nagko-collapse. Okay po. Thank you po. Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam. Oo naman. Ang humahatol sa kasalanan sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Biro mo, wala namang kasalanan. Tapos ika nga pupunain mo, hahatulan mo siya ng hindi ayos. Talaga naman hindi magugustuhan ni Yahweh yun. And then, yung umaayon sa kasamaan, pananakit butas po yan, at hindi rin maganda, kay Yahweh po yan, sa ating Diyos yan. Yeah, thank you po, Tata. Lagi pong tandaan, lahat ng ginagawa natin, nakikita niya, nababasa niya, at naririnig niya ang mga nasa puso natin. So, hanggat kaya pa pong magbago at gumawa ng kabutihan, gawin na po. Walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Pag ang isang tao talaga walang hilig sa pag-aaral, mas ninanais pa niya yung gawi ng isang mangmang. Wala po talagang katuturan o pilitin na papag-aralin pa siya. Sayang lang ang gastos. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Yan ang tunay na kaibigan. Yes. No? Nagmamahalan sa isa't isa. At ika nga, nagtutulungan sa mga oras o panahon ng kung anuman problema magkakaroon ng isa't isa. Minsan nga, baka talo pa po yung mga tunay na kapatid. Oo, totoo naman yun. Totoo naman yun. Ganun po talaga. Totoo naman yun. Ang mga ngakong magbayad para sa utang ng iba, mangang, may tuturing ang kanyang ginagawa. Well, ilang beses na rin po natin ang talakayan. Totoo po yan yung mga naggagarantor sa utang ng iba. Please lang po, huwag nyo nang gawain. No? Mas malaki ang porsyento na nauuwi sa na ikaw ang magbabayad niyan dahil naggarantor ka. So iwasan mo na. Na-experience po namin yan. Butit na iwasan namin Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan.
At ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan. Yes, siyempre. Sa kaguluhan kasi yan ang gustong-gusto ng ibang mga tao. Umiibig sila sa kasalanan. Dahil kung katahimikan ang gusto mong yan, ay umiibig ka naman sa maayos na pamumuhay. Ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Totoo naman. Lalo na matataas ang pride masyado. Naghahanap ng kapahamakan yan. Ang masamang isipan ay hindi uunlad. Ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Pag hindi maganda ang takbo ng utak mo, puri hindi rin magiging maganda ang pananaw mo sa buhay. Hindi ka uunlad sa ganong kaisipan. Ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Totoo naman, dahil sa pagsisinungaling mong yan, marami magagalit sa iyo. At sometimes, malala pa. You may end up dead dahil sa kasalanang ikinakalat. Dahil sa kasinungalingang kinakalat mo. Correct po. Tsaka yung tiwala kasi, yun, regardless, trust nawawala. Kasi regardless of money, whatsoever, yung trust, yung isa sa pinaka-valuable na masasabi natin sa buhay. Tama. Na kahit mayaman ka or mahirap, lahat tayo, kailangan i-earn yun. At kailangan, yung tao, may trust din sa atin. Diba? Ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin, oo. Totoo naman, biro mo. May anak ka, pinalaki mo, tapos lumaki ng mangmang. Sino kaya dapat sisihin nun? Siyempre, masama ang mararamdaman ng isang ina. Pero, may kasalanan din naman ang magulang, ang mga magulang. Hindi nila naayos yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. So, Tata Bert, si Mama at si Papa, hindi maayos yung pagpapalaki sa akin kasi hindi ako lumaki. Parang iba yan. Parang, lumaki ako, Tata Bert, pero dito, iba. hindi yung legs ko po. Mama at Papa, ngayon, pag-isipan niyo pong mabuti. Kahit pinainom niyo po ang cherry fair, kitang-kita niyo po, wala po talaga nangyari. Naalala ko, Tata Bert, 15 ako, dito po sa center. Sabi nila sa akin, ako, pag nag-18 ka, Je, tatangkad ka pa. Ano isipin niya, na nag-18 po ako? Ngayon na 34 po ako. From 18 to 34, it's the same height. Hindi mo sinunod yung paay ni Senyor kasi. Pag nagpagtungtong ng New Year, tatalon ka. Ayun lang. Oo, lulundag ka ng ganyan. Nakakataas daw yun eh. Si Senyor ba? Senyor, Tata Bert. Parang yun lang siguro yung payong hindi ko papakagamisin. Sorry, Senyor, pero nandyan po yung proof. Ayoko man lang, pero physically, sorry, Tata Bert. Wait lang po, Tata Bert. Charge ko lang po. Sige, Tata Bert, susahin po mo. Malayo po pa yan. Sige. Ay, napakaganda po itong mga tinatalakay natin sa kasalukuyan. Ano po? At yung mga berso ay napakaganda ang mga laman. Yes. No? May mga mapupulot po dito kaya kung pwede pagtiyagaan po natin na makinig makinig sa mga bagay-bagay na tinatalakay po namin yan. Okay lang po. Thank you, Miss Linda. Director Linda. Yan. Sorry, Tata Bert. Thank you po. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Well, kung laging nakamiti, laging itsurang masaya, o masayahin talagang tunay, ay nakakagaang ng loob. Kumbaga sa lahat ng kilos mo, masigla. Nakakaganda talaga sa katawan yan. Pero yung lagi namang parang Biyernes Santo, parang na bang nakakawalang gana. Paano ka? Ika nga paano unlad ang isang samahan kung may malungkot kang kasama? Correct po. Lagi nakasimangot, ganyan. Saka dito pwede tatabrit yung mga nag-uumpisang maging depressed, nagkukulong sa kwarto, hindi nagdadasal. Kasi makikita nyo, talagang, kumbaga feeling nila kasi wala na silang dahilan para mabuhay. So, yun. Tulungan din natin po yung mga taong gano'n. Ang katarungan ay hindi nakakamtan. Kung itong masama, suhol ay patulan. Ayan na naman. Talagang hindi mo makakamtan ng katarungan kung ang iiral ay suhulan. Ang dami niyan. Parang binibili nila yung hustisya para sa kanila. Hustisya mo masasabi o desisyon para pumupor sa kanila. And I think
pananraidor yan at hindi naaayon sa gusto ng Diyos. Karunungan ng pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay paggala-gala. Siyempre, ang isang taong may unawa, gustong malaman yan yung mga katotohanan, yung magagandang bagay, no? At yung isang mangmang, paggala-gala ang isip niyan dahil hindi niyan malaman kung ano yung ang gusto niya kasing malaman yung mga bagay na masasama rin ang patutunguhan. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ito na, nasa ina kasi eh. Talagang pabigat sa damdamin ng isang ina. Supposedly dapat ina kasi ang nag-aalaga, ang nagpapalaki sa anak. Bakit ina? Ang ama kasi busy sa pagtatrabaho yan. At magiging malaking problema para sa ama kung paano lumaki ang anak. Dahil yan ang inaasahan niya na papalit sa kanya later on. Kung mangmang, papaano yun? Diba? Sa bahay, Tata Bert, ako, pabigat ako kay mama. Lalo na sa kama. Humiga lang ako, Jay, ano ba nahihilo na ako? Si mama po, di ba, may vertigo. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran, maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Oo naman, ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran, biro mo. Nasa katwiran ka na tapos hahatulan ng mali. Para naman talagang hindi ayon yun. Hindi ayos yun. Kasalanang malaki yan sa mata ng Diyos. Bagi ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Oo naman, ganun na yun. So, lagi tayo gumawa ng mabuti. Huwag natin pahirapan ng ibang tao. Kahit nasaktan ka man at yun nga po, babalik tayo sa pagmamahal at pagpapatawad. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Yes, pag malumanay magsalita ang isang tao, ibig lang sabihin, marami siyang alam. Hindi siya nagpapadalos-dalos sa mga sasabihin niya. Alam niya kung anong klaseng pananalita ang gagamitin sa bawat sitwasyon. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tiko. Well, yan ang isang talaga, no? Hindi, kung ang isang mangmang o walang alam, hindi magdadadaldal. At tapos magbibihis lang ng maganda yan, iisipin may kaya at marunong. Pero yung isang masalita, yun pala yung ibig sabihin ng mangmang na hindi madaldal ay isipin marunong. Ganun nga po. Kung hindi siya magsasalita at laging ang bibig ay tikom, aakalain na matalino siya. Kumbaga, Tata Bert, yung facade niya, yung pinapakita niya, no? Parang mukhang matalino, pero, naku, pag once na magsalita na, ayun na, marinig. Yung isang nalampasan natin, balikan nga natin. Ano ba yun? Tara po, balikan natin. Ayun, ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. Ang nais ng masamay paghihimagsik. Opo, parang ang isang masamay paghihimagsik ang gusto. Ganon. Opo. At pagka ganon, ang ipadadala sa kanya ay isang sugong malupit din. Okay, pwede. Tama. Oh. Ang isang masamay paghihimagsik ang gusto. Pagka ganon nga naman, ang ipadadala sa kanyang sugo ay yung malupit din. Okay. So, kumbaga, Tata Bert, pag gusto mong maghigante, sa totoo lang, hindi siya na maganda maghigante. Kasi pag naghigante ka, ino-open mo lang yung tulay o pinto para dumami pa yung problema mo, yung karma mo. Kasi Tata Bert, yung in-explain ni Senior dati, may kunwari, kami ni Tata Bert magkaaway, may ginawa siyang masama sa akin. Pag ako, nagalit ako kay Tata Bert, bubukas yung harang namin na wall, mas meron, pareho na kaming matatamaan ng karma. Lalo na ako. Pero kapag pinatawad ko siya at hinayaan ko lang siya dyan, kumbaga hindi ako
aambunan ng karma. Parang ganun po. So in short, pag ginawan ka ng masama, yun nga, kahit kaaway mo, mamahalin mo, patatawarin mo. Yun mismo sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Yes. Alam po namin mahirap, pero nako, kung pag natutunan nyo po talaga yan, gaganda po ang buhay ninyo. Ayan. Chapter 18. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Pag makasarili talaga humihiwalay siya sa karamihan. Gusto lang niya, siya lang ang nakakaalam ng isang bagay. Gusto lang niya, siya lang makikinabang, makasarili nga eh. Kaya hihiwalay yan sa kumbaga sa ayaw makisosyo. Tsaka parang classroom lang yan. Pag ayaw mong pumasok, wala kang matututunan. Hanggat graduate na sila, may iwan ka na lang doon na wala kang natutunan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya ay ipakitang siya'y may alam. Uy, ang walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Totoo naman. Ang gusto lang kasi ng isang mangmang ay yun kung saan siya makikinabang. Hindi sa lahat ng bagay yan. Kung anong bagay siya, makikinabang. Ang nais lang niya ipakitang siya'y may alam. Ganyan ang ginagawa talaga ng isang mangmang. Parang ika nga ipapakita niya na may alam siya na wala naman sa totoo lang. Tama. Kasi kung matalino kang tao at mabuti ang puso mo, hayaan mo yung iba rin magsalita at magpalit kayo ng kuro-kuro. Ramen. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Pagsipot ng kasamaan, pag nandiyan na ang kasamaan, kasunod na ang kahihiyan. Yun ang mangyayari kasi dyan. Pag nakagawa ka na ng kasamahan, mahihiya ka na. Hindi ka na makakalantad. Dahil ika nga ang pagkakakilala na sa iyo ay iba. Isa nang masama. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustahan. Siyempre, pag nawala na ang karangalan mo, iba na ang magiging tingin sa iyo ng tao. Pwede kang malitin, pwede kang ika nga layuan. Gano'n na. Opo. Tsaka, lalo na po dun sa mga nakapaligid sa'yo, lalong sila, ikahihiya ka rin. Ay, kumbaga ang dating, ano ba yun? Sorry, Tata Bernie. Kahihiyan ka, example na lang, nagdroga ka, nahuli ka, nalaman ng buong bayan. So, nakakaya yung ginawa mo, nakakaya rin para sa mga magulang mo. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Malalaman mo kasi ang karunungan ng isang tao, the way he speaks. The way kung paano siya kumilos, doon malalaman mo kung marunong o hindi ang isang tao. Parang dagat na malalim at malamig na batisan, ganun nga. Doon mo makikita kung gaano kalalim ang isang tao. The way he speaks, the way he moves, yun. Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Isang mali talaga na ika nga kumampi ka sa may sala. Pwede mong payuhan, oo. Pero yung kampihan mo, parang bumababa ka sa level niya kasi. Gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Yun nga, kung ipagkakait ang isang katarungan sa isa namang walang sala, hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Kasi lalo na pong, may karma rin po yun eh. Kasi yung inosenteng tao, yun nga, hindi yung binigyan ng justice. So wala po. Ang labi ng mangmang, bunga ay alitan, at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. Ganon talaga. Ang lumalabas kasing salita sa isang mangmang ay hindi maganda. Minsan nagiging bunga ng alitan. Ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. Ganon talaga yun. Pag isang mangmang, pag ang mga salita ay nanggagaling sa isang mangmang. Yes po. Isipin nyo kung lahat tayo nag-iisip bago magsalita, bago gumawa. Naku po, napakaganda po ng samahan. Kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Actually, parang talakay na rin, sa bibig kasi ng isang tao malalaman kung ano siya yung kanyang kasiraan. Sa bibig na rin niya mismo manggagaling yun Pagka mali ang sinasabi niya, parang kasiraanan niya yun Halimbawang nagmura siya, kasiraanan niya, ganito pala itong tao na ito, yan ang sasabihin ng kanyang mga kausap. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Sarap pakinggan naman talaga ang chismis.
Pero ika nga hindi, ano yan ha, masarap lang pakinggan, pero hindi tama. Yes. Opo. Huwag gawing libangan, huwag gawing, yan ang habi niyo po araw-araw. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ganun talaga yan, ang taong batugan, ika nga wala na halos ginagawa yan. Ayaw magtrabaho, walang gustong gawain. So parang tao na rin siya na mapanira. Na ika nga walang pag-unlad na mangyayari. Yes. Or contribution po sa society. Ayan, tama. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ang matuwid mula sa kapahamakan. Siyempre, pag ikaw ay ika nga tumatawag lagi kay Yahweh, nagdadasal lagi kay Yahweh, nagpapakumbaba kay Yahweh, poprotektahan kanya. Siya ang magiging kanlungan mo laban sa hindi magandang sa mga hindi magandang mangyayari. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya ay maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Merong ganyan ang isip Pag mayaman siya, akala niya, mabibigyan siya ng proteksyon sa lahat ng oras ng kayamanan na yon. Hindi niya alam. May mga panahon, may oras na hindi siya maililigtas ng kanyang kayamanan. Bilog ang mundo. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Itong pagmamataas, yung mga matataas ang pride niyan, talagang nagdudulot ng kapahamakan yan. Kailangan kahit na mataas kang tao, mayaman ka or whatever you are na ika nga huwag mong gustuhin tingalain ka ng tao. Kung pwede bumaba ka sa level, kung paano kang makakatulong sa iyong kapwa. Kaya kita mo yung mga taong nagpapakumbaba, yung nagiging humble, ay hinahangaan yun. Hinahangaan. Sorry, Dr. Bert, mabilis sample lang ha. Mga napapanood ko po sa interview ng mga CEO, may-ari ng kumpanya, na mayayaman, makikita mo talaga bakit sila yung naging CEO. Kasi pagkausap mo sila, very humble. Ayun. Tapos iba recruiter din ako. So may mga executives din po nakakausap na nagugulat ako, Dr. Bert. Parang sila pa yung nagpapasensya, sila yung mabait. Pero pag may nakausap ako na staff level, tapos matagal na siya doon, marirealize mo kung bakit hindi siya yung ginagawang CEO. So, nakikita po talaga ng humility. Humility. Naku, marami po. Yung pala ng ng lecture ko bukas. Humility. Galing. Sa bawat humility. Pakinggan niyo po yung lecture. Yan. Abangan pa natin. Ang galing. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Oo naman. Nagmamarunong. Ito yung nagmamarunong. Yes. At hindi maganda yun. Hindi maganda yun. It will lead into something na hindi maganda para sa taong yun. Correct. Tsaka, makikreate ka pa po ng kamangmangan sa ibang tao. Totoo, tama. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao. Ngunit kung mahinang loob, anong mangyayari dito? Siyempre, pag matatag ang kalooban mo, mabuti yan. Ika nga, hindi ka basta-basta magigiba ng mga kasinungalingan, dahil alam mo kung ano ang tama at mali Hindi ka basta-basta masisira. Ngunit kung pero kung mahina ang loob mo, ano mangyayari sa'yo? Wala namang ibang pagpupuntahan yung mahina ang loob, kundi pagkasira. Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Ang matalino ay nagdadagdag ng kaalaman, totoo naman. Parang matalino, ganyan talaga Hindi humihinto yan na malaman ang mga bagay-bagay lalo na tungkol sa buhay. Ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Ang may unawa, hindi ganoon pa rin, hindi rin humihinto. Namumulot ika nga yung parang napapakinggan niya. Pinupulot niya yung mga narinig niyang magaganda. At may narinig ba siya hindi maganda? Hindi niya. Hindi niya ginagawa yung bagay na yun. Parang si Sir, akala nyo po namin na matalino siya. Marami rin siya alam, pero araw-araw yan nagbabasa, nanonood, anong pwede niya pang malaman. Kasi marami pa siyang gustong matutunan. Kung nais mapalapit sa makapangyarihan, magdala ng regalo, sa kanya ay ibigay. Ay, ganun talaga. Kahit na ngayon kung sino man yung may dalang regalo. No? Ika nga binibigyan ng puwang yan. Tuloy po kayo. Binibigyan ng ganyan. Regalo,
Maliban sa regalo, ano pa ba yung ganyan? Siyempre, kung may talino ka or yung kwalifikasyon mo yung napakaganda o yung estado mo sa isang sosyedad ay mataas, welcome na welcome ka. At makakaharap mo pa yung mga matataas na tao rin. Correct. Tsaka isa sa may makapangyarihan ng Diyos. So, di ba, pag Pasko, lagi natin pinag-uusapan, ano bang magandang regalo ang ibigay natin sa Diyos? Pero, hindi na nga niya kailangan ng regalo. Ang gusto lang niya, yung para sa abang kapatid. Yan. So, magmahal. Magmahal. Ang gasolina. Ang unang pahayag ay inaakalang tama hanggat hindi naririnig tanong ng kabila. Siyempre, pag ang isang tao ay nagsalita at walang pumuna at walang nagbato ng tanong, parang tama na rin nilang tinatanggap yun. Nagiging mali lang yun pag sinalungat ng tanong. Yun. Importante po magtanong. Ang sigalot ay maaaring malutas sa palabunutan at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Ang palabunutan kasi parehas eh. No? Kung may gulo, gawain sa palabunutan, literal ha? Kung may gulo, magpalabunutan, para susundin nila yun kung ano man ang maging resulta ng palabunutan. Parehas na kasi sa akin pagkakalam yung palabunutan. Ang mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. At para mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Bago kasi mag-alagay ng isang palabunutan, nag-a-agree sila sa kung ano yung makukuha ng bawat isa. Okay. May palabunutan kasi na minsan may maiksi, minsan may malaki. Kung ano ibig sabihin ng maiksi, kung ano ibig sabihin ng malaki. Ganyan eh. Okay. Parang fairness Oo, fairness. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapaderan. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapaderan. Kaibigang nasaktan. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang ang di pagkakaunawaan. Hello. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Hindi ko mag-gets. Ano po yung tarangkahan? Yan yung parang pinto ng bakod, gate. Ayun gate yung gate, tarangkahan. Okay. So kumbaga tataper kung gate siya, parang kunwari magkaibigan tayo, hindi tayo nagkakaunawaan. Kasi dapat magkaunawaan tayo dahil kaibigan tayo. Pero dahil parang prioritize natin na wag nang hindi natin unawain ang isa't isa, hindi na siya maayos. So kahit ano pang sira ang gawin mo dun sa harang, kumbaga mas malupit pa yung hindi natin pag-unawa sa isa't isa. Kahit ilang beses pa siyang kasing tarangkahan, ilang beses pa siya sirain, ganun katibay. Kumbaga yung pride, parang pwede. Okay, pwede. Yan. Opo, kasi kumbaga parang sinasabi niya po dito, yung kaibigan, dapat strong yung relationship, kaya nga kayo magkaibigan. Pero kung magbe-betray ka, hindi mo iintindihin yung kaibigan mo, wala nang sense yung pagkakaibigan mo. So kahit anong harang pagawin dyan, ano pa pong pader ang ilagay nyo sa gitna para... Okay. Parang ganito, no? Sa dalawang magkaibigan para bang may nagawa kang bagay na nasaktan yung kaibigan mo. Yung magiging diferensya, parang napapadera na nga Parang something like that, di ba? Na kahit anong gawin mo, kumbaga nag-sorry ka, medyo mabigat. Mahirap patawarin ng isa't isa. Dahil nga kaibigan po parang kapatid na kasi ang parang gano'n. Ganun di ba? Yun talaga. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Yes. Sige. Thank you po. Ano mang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalan. Siyempre, ano mang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Yan ang dapat may salita ka
may word of honor. Yun ba yun, di ba? Opo. Pananagutan mo yan pag nagsalita ka ng ganyan Dahil, diyan kasi malaman, kung nagsisinungaling ka, ikaw rin yung mananagot dyan sa sinabi mong yan. Opo. Ayon sa kanyang salita, siya ay gagantimpalaan. Yes, base doon sa kanyang salita na yun. Yes. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Oo naman. Ika nga, kailangan kasi mamutawi sa dila o sa salita yung katotohanan. Diyan nakasalalay ang buhay at kamatayan sa katotohanan. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Oo naman. Pag sa katotohanan ka makikinabang, ang bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ang nagmamahal sa katotohanan, makikinabang. Correct po. Kasi whatever you say, yun na po ina-attract nyo rin po. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya ay nagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Ang mabuting may bahay, pag naayos niya, na-maintain niya ang kagandahan ng kanyang bahay, ng kanyang kabahayan, parang kayamanan na yun Dahil nga maganda ang pagtataguyod niya sa kanyang tahanan na yun, magpapala siya kay Yahweh. Dahil hindi po madali maging isang ina o may bahay. Maraming inaasikaso. Ayan. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap. Ngunit ang sagot ng mayamay salitang mararahas. Pag mahirap ka, at ika nga pag mahirap ka at walang kakayanan, ika nga, at may gusto kang makuha, o malaman, o magawa, pwedeng gawain niya sa isang pakiusap. Pwede magkaroon ng katuparan niyang pag nakikiusap ka. Pero kung wala ka namang alam na, tapos nagmamalaki ka pa, at kung ang pananalita mo hindi maganda, abay, paano ka pagbibigyan sa mga ganyang bagay? Yes, correct. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Yun yung kaninang inano natin, no? May pagkakaibigan talaga na ika nga, dahil sa mga nagawang hindi pagkakaintindihan, nasisira. Pero merong magkaibigan naman na nagiging maganda yung kanilang pagkakaibigan na parang higit pa sa magkapatid. Totoo ito yun. So, ang ganda pa rin Tata Bert, kahit parang nakikita natin same yung point, ganun. Pero ang ganda po pakinggan ng mga wisdom ni Haring Solomon. So, sa akin Tata Bert, makikita dito, bukod sa di ba, ng mga nakaraan, it's a choice. Ngayon, piliin na natin. Choose na, hindi na it's a choice. Piliin na natin maging mabuti, mapagpatawad, mapagmahal. Kasi ano bang gagawin ng yabang, ng paghihiganti, ng pagiging masama, ng pagiging mangmang? Wala na, kung kayo po isipin nyo, ganun kasimple, walang mangyayari sa buhay mo, kundi ganun din, ganun rin yung ibabalik. So minsan, wag na rin po kayo magtaka kung bakit ganyan yung buhay nyo. Mag-backtrack kayo, isipin nyo at humingi kayo ng tawad sa Diyos. Patawarin nyo rin yung sarili ninyo, lalo na patawarin yung tao nakagawa ng masama. Kasi para makamove forward na rin po. Ayun lamang po. Susugan ko na rin yung sinabi mo, no? Ang Diyos, sa aking pagkakaalam at pagkakaintindi, dalawang bagay ang ibinigay ng Diyos sa tao. Una, buhay. Pangalawa, freedom to choose. Dahil sa pangalawang bagay na yan, yung freedom to choose, gamitin po natin sa tama para patuloy tayong makinabang sa grasya, pagmamahal ng ating Diyos. Yun lang po masasabi ko. Ganda. Thank you, Tata Bert. Mamaya pong gabi may online prayer video po tayo dito rin sa Senior Anthony Vivero Facebook page. At para doon sa mga gustong sumama sa Novena, bukas po 8 o'clock sa pamumuno ni Tita Hermie. Sabado po. Ay, Sabado, sorry. Ay, wala nga pala. Sorry. Saturday pala bukas. Sa lecture na lang po. Bagong lecture, 126.
26 or 27. Nalito na rin po ako, pero it is about humility. Exciting ka, Bert. At sa mga gusto rin po sumama sa liwanag, wag po muna kung busy po tayong lahat. Dahil lamang po, happy weekend sana po. Yes! God bless!